Okay, well, thank you very much. Kumusta tayo mga kaibigan, kababayan, kapatid ko po dito sa Malaysia, mga Filipinos and mga Malaysian friends. Ito po si Nico Fabian once again, nandito po sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. Today is a Sunday and sana okay na okay ang mga buhay natin ngayon po. Sunday na Sunday, we are enjoying ang weekend natin. And of course, preparing for tomorrow kasi tomorrow po, start na naman ng very exciting and busy working week para sa ating lahat. And let's all pray that starting tomorrow hanggang Friday, we are going to enjoy, sabihin natin, itong week natin as something magiging fruitful, memorable, and of course, a problem-free week para sa ating lahat. So, welcome na welcome ang mga overseas Filipino workers dito sa programa natin, ang mga kababayan, kapatid, and kaibigan ko po dyan sa Pilipinas, and of course, ang mga Filipinos dito sa Malaysia, particularly dyan po sa Sabah, sa Kota Kinabalu. Si Nico Fabian, nandito pa rin tayo sa Kuala Lumpur, doing ang vlogging natin po, no? And let's wait until the Chinese New Year. Hanggang maybe after Chinese New Year na tayo po, uwi tayo sa Kota Kinabalu. But anyway, sige po, start natin ang mga issues na mayroon tayo for today. For today, Sunday po, I'm going to touch about sabihin natin yun, Blue Ribbon Committee dyan po sa Senado po. No? This has been a hot issue last week. And of course, mainit din nyo po starting tomorrow, Monday, February 9, no? We will see po kung what will happen sa Senado, sa Blue Ribbon Committee po. They are going to have a meeting, ang Blue Ribbon Committee, members to discuss about the leak. Nag-leak ito po ang draft report ng Blue Ribbon Committee tungkol ang investigation nila sa flood control projects po, no? And let's see po, there are issues that need to be addressed ang members of the Blue Ribbon Committee, and tomorrow they are going to discuss these matters po. And let's see po ano ang desisyon, kung matuloy na ba po, maglabas na ang ang partial report ng Blue Ribbon Committee sa flood control projects, and will it be officially submitted sa plenaryo, sa Senado po, because they need, out of the 20 senators, they need 11 senators to sign. Failing which, then it will be just another chairman's report lang po, no? It will not be official. And mayroon na silang mga recommendations po. After doing itong investigation, mayroon silang mga recommendations to be submitted to the Ombudsman. And of course, kung mga rason po, it will be submitted to the Sandigan Bayan for filing of cases or charges against mga culprits po, no? Dito po sa flood control projects. Anyway, before I'm going to give you ang sabihin natin footages and some details regarding the Blue Ribbon Committee, no? As what I mentioned earlier, let me share with you muna po ang para sa mga kaibigan, kababayan, kapatid ko po dito sa Malaysia at saka mga overseas Filipino workers, kung nasan man kayo sa ibang parte ng mundo. I just want to share with you po, no? Especially those mga kababayan dito sa Mindanao sa Visayas, dahil mayroon tayong another calamity, a natural calamity na po, ang typhoon natin which we are experiencing. Ang pangalan ng typhoon na ngayon po sa Pilipinas is Basyang. Aha. So medyo malakas ito po, and as of today, no, narinig natin, and it was officially reported na itong Basyang, na ang fatalities po already rise to 12. 12 na po namatay sa Typhoon Basyang. Ito po ang details for your information na po, no? This mga Filipinos dito po sa Malaysia, kung may mga relatives kayo po, no, diyan sa Cagayan de Oro, sa
Iligan, saan parte po affected by this Typhoon Bashang. You will know po anong latest developments. As of today, this afternoon, February 28, the number of reported casualties due to tropical storm Bashang has risen to 12 na po. 12 na po. Apart from the 4 fatalities, including 2 children due to landslide in Cagayan de Oro, apat yun po sa namatay po sa Cagayan de Oro as a result of landslide po, no? 4 fatalities, including 2 children, and 4 more deaths were recorded in Mindanao. The National Disaster Risk Reduction and Management Council said kahapon po. No? 12 na. 12 na. 4 fatalities, including 2 children due to landslide in Cagayan de Oro City. 4 more deaths were recorded in Mindanao. The National Disaster Risk Reduction and Management Council said 3 of those deaths were recorded in Iligan City. 3 sa Iligan City, along with another landslide victim and another whose actual cause of death is still being determined. Sabi ang NDRRMC, dyan po citing ang si Mayor Frederick Xiao. Meanwhile, Office of Civil Defense Caraga reported 2 fatalities in Surigao del Sur and another in Agusan del Norte, all due to drowning. Nalunod dito po. According to the latest situational report, a total of 232,550, imagine, people from 517 different barangay in Western Visayas po, Central Visayas and Caraga region and the Negros Island region have been affected by Bashang. Ano mga affected areas po na mayroon na mga typhoon na victims po? A total of 232,550 people from 517 barangays dyan po sa Western Visayas, sa Central Visayas, Caraga region, and Negros Island region. No? Of the number, some 53,000 53,983 people are seeking temporary shelter in 480 evacuation centers. In Negros, at least 11,517 people have been preemptively evacuated. The NDRRMC said it has also received reports of 30 flooded barangays, power interruptions, and damaged houses in Caraga City region. The Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration ng PAGASA kahapon po nagsabi, Bashang sa rainfall amount exceeded a 100-year return period in northern Mindanao. This means that this means that in any given year, there is 1% chance that this kind of extreme rainfall event or worse could occur, sabi ang PAGASA. So, yan po ang latest update tungkol sa Typhoon Bashang po dyan sa Pilipinas, no? Sa Pilipinas. And sana lang po matapos na itong Bashang. Kailan ba yan po expected to leave the country? I think expected to leave the country, if not, sandali. Sandali, tingnan natin. Iligan is requested. We have also, continue natin na. This is, so far, the Department of Social Welfare and Development has distributed 27 million worth of humanitarian assistance to families affected by Bashang. The SWD spokesperson Irene Dumlao said, this is a true family food packs, ready to eat food and non-food items, especially to evacuation centers at present. She noted during the Saturday forum in Quezon City yesterday. Dumlao said that the SWD Secretary Rex Gatchalian flew to Iligan City to identify and address the needs of the victims. Iligan City has requested kahapon po, Friday,
for augmentation support of 2,300 family food packs for the relief operation. They also requested modular tents and hygiene kits and food boxes, she said. We have also distributed assistance in Misamis Occidental, Misamis Oriental, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Surigao del Sur, and the Nagat Islands, the Malao Aden. So yun po ang latest updates natin tungkol sa typhoon na yan po. Alright. Shoutout tayo kay Alin Simbayan Agus, who is also watching itong programa natin, Nick Talk, the Real Talk with Nico on a Sunday afternoon po. And Alin, I hope everything is running smoothly sa buhay niyo po, sa buhay ng pamilya ninyo po, and mga relatives, and kung nasan man kayo po ang Filipino communities, as well ang mga tao, kung nasaan bangsa man kayo po. Godspeed to each and every one of you. Thank you for watching. Alright, let's continue itong programa natin, and this time now po, I'm going to touch more on, sabihin natin, itong Blue Ribbon Committee. I believe a lot of people would like to know anong mga latest updates tungkol sa Blue Ribbon Committee, because yesterday we touched on the impeachment of Inday Sara Duterte. And of course, during my blogging yesterday, I mentioned that Monday is another so-called red day para sa atin po, because we will be waiting for Monday and watch anong mga developments tungkol sa mga impeachment na Inday Sara Duterte and other issues that are affecting ang buhay ng mga ordinaryong Filipino po, both sa Pilipinas at sa kagaya sa amin dito sa labas ng Pilipinas, mga overseas Filipino workers. Alright? So, sa Blue Ribbon Committee, mayroon tayo dito po a video clip that I want to share with you po. Because I suppose, during my program, I already mentioned about may itong Blue Ribbon Committee, nag-leak yun ng information nila po, last week, na wherein it came out na they distributed na po ang Blue Ribbon Committee po for signature, para sa mga members po to agree ang recommendation ng Blue Ribbon Committee sa draft or partial report ng committee po, and dahil diyan po, medyo nagiging hot issue yun po, because there are some senators, 3 of the senators, after signing their signature, nag-sign na silang signature po showing that they approve itong recommendation ng Blue Ribbon Committee, tatlong senador yan po, si Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, at Senator Joel Villanueva and Senator Escudero po. But after 1 or 2, 3 hours po, na-retract ang tatlong senador po, saying that they need more time to study. So bigla na surprise din ang minority bloc yan po sa Senado na bakit nag-leak itong, sabihin natin, ang draft committee report po. But anyway, nandito po ang footage that I want to share with you po, that when it comes to this issue, and I know, kayo po, you really want to know also anong latest updates. Dito lang ito mo sa Nick Talk, the Real Talk with Nico, that you will be able to know, ano mga latest updates tungkol sa tungkol sa issue na ito po. So, hold on Hold on. Alright, let me share with you. Let me share with you po. Okay ba kayo ngayon? Sunday? Enjoy ba ang buhay natin po? So, okay, let's start with 224. Mayroon tayong dito 224. Tingnan natin. 224. Let's watch and listen itong interview kay by DZBB, DZBB. Today ito po, nag-interview sa kanya kay Ping Lacson or Senator Ping Lacson po. Ang issue nila po is tungkol sa
draft ng Blue Ribbon Committee. And of course, mayroon pa, towards the end, mayroon pa mga isa o dalawang different issues po. But in the meantime, let's watch and listen to this interview. Ang audio lang ito po ni Senator Ping Lacson. Nandito po. Okay, sir. So, ang nandun po, sir, dun sa recommendation, dun sa draft report, pinakakasuhan po tatlo ninyong kasamahan, Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada, and Senator Chis Escudero. Magbabago pa po ba sa puntong ito? Kasi sir, may interview po kay Senate President Soto dito sa DCWB. Sabi niya, ibang kategorya si Senator Escudero, hindi siya recommended na kasuhan, kundi further investigation siya. Tama yun. At saka among others, kasi na-highlight lang yung tatlo, pero mas importante yung nilalaman ng draft report. Yung mga proposed legislation, marami yan At saka significant yun. Plus yung mga ibang pinakakasuhan din, na, kasi iba-iba yan Merong senador, merong mga dating senador, not necessarily pinapakasuhan lahat, Tapos yung mga legislators sa House of Representatives, nandun din. Tapos marami mga DPWH officials. Meron din doong COA, si Commissioner Lipana. Napakarami nire-recommenda na mag-undergo ng o tingnan ng DOJ o ng Ombudsman na kung hindi i-fact-finding, magsagawa ng preliminary investigation. Of course, these are all suggestions. Ang masusunod pa rin dyan, yung mga ahensya na talagang may mandato para magsagawa ng preliminary investigation. Opo. Pero sir, doon sa sabi nyo nga po, babago yung language, hindi po matatanggal yung rekomendasyon na kasuhan po ang dalawa ninyong kasamahan, sina Senators Villanueva and Estrada. Hindi, kasi napaka-awkward. Kasi yung kay Senator Villanueva nga, di ba, ang sabi ng DOJ, submitted for resolution. So, hindi lang preliminary investigation. Tapos na yung preliminary investigation ng kay Senator Joe. At least ang narinig ko, 3 out of 6 cases na isinampalabas sa kanya ng NBI, na ang iba naman doon o karamihan ng mga ebidensya nagaling din sa pagdinig ng Blue Ribbon So kapag iniba namin yon at hindi namin narekomenda for the filing of appropriate charges through a preliminary investigation, parang napaka-awkward naman dahil nangyayari na nga Ito yung sinasabi kong paulit-ulit. Nandiyan na practical reality na nandiyan na nag-undergo na sila ng PI. Bakit marami hindi na-recommenda na mag-undergo sila ng PI? Ayun, opo. So sir, Alright, yun po, narinig natin na si Senator Ping Lacson po being interviewed by DCWB, DCWB po. Yun po, nakita natin ngayon, yun recommendation for filing of charges against Senator Jinggoy Estrada and si Senator Joel Villanueva po. Medyo nandoon na yun po, ang kay Escudero and mga iba-iba pang mga tao po, na the Blue Ribbon Committee as recommended po, iba-ibang mga kaso nila po, iba-ibang mga level ng kaso nila po, ang category nila, iba-iba. But anyway, yan na po, yan na umpisa. This is the first, sabihin natin, clarification made by Ping Lacson after itong Blue Ribbon Committee nila po, ang draft report nila was leaked to the public po, to the public. Anyway, tuloy natin. Here is another one. Ang interview, continuation ito po, a portion of the interview. And this time around, kaya mga tao was asking. We were asking. Ako din, I'm asking. Okay, mention na ang pangalan ni Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, Senator Escudero, Chis Escudero, former Congressman, former Senator Bong Revilla, nakakulong na ngayon po, mga Diskaya, mga iba-iba pang mga involved, mga pangalan involved dyan po sa anomalya ng flood control project kagaya ni Saldico. But maraming mga tao is asking bakit ang pangalan ni former Speaker Martin Romualdez is not included. Despite narinig natin po sa Blue Ribbon Committee na implicated ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez. Bakit wala po? Bakit wala?
Now, this is one of the questions raised by DCBB kay Senator Ping Lacson during the interview. And let's watch and listen po. Ano ang sagot ni Senator Ping Lacson po? Kasi marami na ngayon haka-haka tungkol bakit walang pangalan ni Congressman. Current Congressman Martin Romualdez, who is the first cousin of our president, si President Ferdinand Bongbong Marcos, and the former House Speaker of the House, Speaker of the House po, House of Representatives. Let's watch and listen to this po. Ano na yan? Saan na yan? Let's watch and listen to this, ang interview sa kanya. Po, bakit ho hindi rekomendadong kasuhan si dating Speaker Martin Romualdez samantalang rekomendado pong kasuhan si dating Congressman Zaldico? Recommended siya doon. Mali yung nagsasabi na hindi namin na-recommend. Iba rin yung category ni Speaker Romualdez. Hindi siya na-i-categorize doon sa panguna, doon sa mga primary actors. Why? Kasi yung while si Gutesa nawawala, kinonsider namin o in-include namin yung kanyang testimonya sa Senate Blue Ribbon Committee. Kasi nga, under oath siya doon sa Blue Ribbon eh. Hindi siya under oath sa DOJ, hindi siya under oath sa Ombudsman kasi nawala siya. Pero sa Blue Ribbon, in-accept namin yung kanyang testimonya bilang bahagi ng mga ebidensya. So recommended for further investigation din po si Speaker Romualdez. Ibig sabihin hindi po siya off the hook pa. Hindi, malayo. Kasama siya doon sa, I think, sa second category. Parang magka-lump sila ni Senate President, dating Senate President Escudero. Kasi ganun din ang kategorya eh. Wala nabanggit yung mga pangalan nila. Walang direktamente na tinanggap nila yung pera. Although sa part ni Senator Escudero, merong portion doon sa, nirevisit namin yung testimonya ni Bernardo eh. Merong nakalagay doon na nakita sila sa court. At in-acknowledge ni Senator Chis na nag-thank you siya, na natanggap niya. Pero yun, say-so yun ni Bernardo. In the case of former Speaker Romualdez, walang acknowledgement na gano'n whatsoever. Although sinabi ni Gutesa na nag-deliver sa ng limpak-limpak kay Saldico at saka kay Speaker Romualdez, wala namang acknowledgement na nag-thank you si in fact na, hindi nga makagilap si Gutesa. Pero aside from Gutesa, may nag-implicate pa rin kay Speaker Romualdez si yung Diskaya, nabanggit din siya. So, iba yon. Kaya, ang initial namin dyan sa draft committee report, iba yung kategorya ng sinasabi ko. Kasi sabi ko nga, may warrant na eh. Tapos, inimbestigahan pa ng DOJ. Kesa doon sa kategorya ni Senate President Jesus Escudero at that time at saka ni Speaker Romualdez. Ayun, opo. And Alright, klaro-klaro po. No? Sabi ni Senator Ping Lacson, ang chairman ng Blue Ribbon Committee, iba ang category ng kaso or investigation ni former Speaker Martin Romualdez po. But included po, pasok po ang pangalan ni sabi natin na former Speaker Martin Romualdez po, that they will also be recommending may mga recommendations po to file charges against House Speaker Martin Romualdez, and still ongoing po ang investigation. No? So, ang mga istorya about hindi incluido, no? Or excuse si former Speaker Martin Romualdez, hindi yon totoo po. You heard it from Ping Lacson. But anyway, let's see po sa Monday. Bukas, tingnan natin po what will happen doon. Tuloy pa rin po. But how about ang mga pangalan ni former Undersecretary Renato? Renato ba yun? Roberto Bernardo, sila Henry Alcantara. Under na sila yun po sa Witness Protection Program, di ba? The WPP, Witness Protection Program, no? Accepted na sila po. So, ano nangyari? Will there be any filing of charges against these mga tao po apart from Diskaya, ito si Saldico,
si Martin Romualdez, ang mga senador, mga other congressmen po, about si Bernardo and Alcantara, and even this Bryce Hernandez, saka mga iba pa po. Let's watch and listen again ang statement na made by or ang answer of Senator Ping Lacson when he was asked about the issue about anong latest, ano nangyari sila Bernardo at saka sila Alcantara and others po. So, let's watch and listen. Mayroon din tayo dito po. Don't worry. Mayroon din tayo dito po ang footage. Let's watch and listen to this. Hindi kasama sa rekomendadong kasuhan doon po sa draft report sina dating Undersecretary Roberto Bernardo at si dating DPWH Bulacan Engineer Henry Alcantara. Sila Nasa WPP na sila eh. Opo. Opo, yun nga sir, nasa WPP pero doon sa draft report, ganun din ho ba yung ina-adapt po ninyo yung pagsasailalim na sa kanila sa WPP sir? Ang makocover lang sila sa WPP, yung mga kaso na kung saan material yung kanilang testimonya. Pero kung meron mga ibang kaso na i-attribute sa kanila, na i-implicate sila, na hindi saklaw noong kanilang parang memorandum of agreement o kaya yung kanilang mga testimonya na binahagi para sa maglilid sa conviction ng mga in-implicate nila. Hindi kasama yun. Makakasuhan din sila. Sir, kasi hinanap ko po yung pangalan nila doon sa listahan, mahabang listahan ng recommended na kasuhan o kaya investigahan pero wala po sila. Kasi wala pang lumalabas na mga tama, mabuti na banggit mo yan. Isasama namin doon na i-qualify in case merong sa susunod na pagdinig. May lumabas kayong documentary man o testimonya na ini-implicate si Bernardo Alcantara o Pulacia sa ibang kaso ng kagawlaan sa flood control na hindi sa cloud ng kanilang pinag-testifayan. Ikakasuhan sila. Tama na, mabuti na banggit mo, i-qualify namin yan. Ayun. Alright, na yun po, narinig natin, no? They're going to qualify it po, no? Sabi ni Ping Lacson. So, okay, clear tayo dyan. And let's see hanggang bukas po kung ano mga latest updates natin. No? And sige, tuloy natin ang programa natin. And this time around, I would like to share another, sabihin natin, footage kay Senator Ping Lacson. Ano ba ito po ang Blue Ribbon Committee report po, no? Partial lang daw ito po, no? This is not the final report. But kailangan ito po, signature of 11 out of the 20 senators po, 11 kailangan ng signatures. Kung sakali they won't be able, si Senator Ping Lacson will not be able to get 11 signatures po, then it would not be taken as the official report of the Blue Ribbon Committee po. Maybe it will just be an ordinary chairman's report, no? Chairman's report. But anyway, I will share with you po, no? Ano ang explanation or sagot ni Ping Lacson to this question. To this question po. Nandito. Let's watch and listen to this. Alright, sandali ha. Nandito po. Let's watch and listen. Dahil 17 members plus 3 ex-officio members. So, ang majority po 11. Tama yun. At saka at least merong dapat isang minority na nakapirma doon. So, ayun. Particularly yung minority leader. Kasi kung hindi sa pipirma, pag-usapan namin how to deal with a committee report na walang pirma o walang partisipasyon maski isang member ng minority sa Blue Ribbon Committee. Kasi remember, represented ang minority dyan. So we will have to look at our rules further para makita kung anong implikasyon maski ilabing isa yung nakapirma at puro majority at walang representative yung minority sa pagpirma. Yun ang pag-usapan din namin sa Lunes. Ikukonsulto sa majority leader
at saka kay Senate President. Pero sir, from among the majority members po, confident naman kayo na makukuha yung 11 na kailangan para po madala to sa plenary. Kung yung 11, sir. It is not a matter of being confident or not. Ang fact dito is kailangan merong 11. Ako naman kung halimbawa hindi makagather ng 11 signatures, so be it, walang committee report. Pero sir, pagka hindi po yun maka-11, so anong mapapasok lang po sa records, parang nasa bills and index lang, isasabit po ninyo as chairman's report, parang ganon? Hindi, partial lang naman yun. Partial, opo. Partial committee report. Tatapusin ko, i-close ko yung pagdinig, probably after 1 or 2 hearings. Tapos mag-draft uli kami ng committee report. Para minsan na lang. Kasi sir, At kung hindi pa rin makagather ng 11 signatures yun, nasa bills and index yun. Opo. Sir, naalala ko ho kasi yung kay dating Senator Senator Tico na, sorry, di ba yung sa pork barrel scam, parang chairman's report ng po yun, sinapit din sa Office of the Ombudsman. So sir, kung halimbawa, sir, syempre sir, hoping for the best na po, na makagather ng signatures para ma-tackle sa plenary. Pero kung hindi, sir, pwede rin ho ninyo as chairman's report na ipadala sa Ombudsman at sa DOJ? Kung nire-request nila, why not? Kasi after all, yung pagdinig naman, public hearing yun public record yun So kung hihingin nila kung pwedeng maski chairman's report o yung proceeding, yung mga hearings na naganap, katunayan nga, maski wala pa tong partial committee report, nangingi sila sa amin ng mga dokumento, binibigay namin Okay, yan po, no? Klaro-klaro ang explanation ni Senator Ping Lacson. So, let's see sa Monday or bukas po. Kailangan ng 11 signatures, di ba? Kailangan siya ng 11 signatures. Kung sakali you won't be able to get that 11 signature, sabi ni Senator Ping Lacson, after all, ano lang man ito partial pa lang ito. So in other words, it could be a chairman na partial report lang po. Hindi pa ang committee report po. No? Hindi pa ang committee report. So, yon po ang latest. So ano naman ngayon ang reaction ng DOJ? Mayroon tayo dito isang video clip po. Before I give you another footage of Senator Ping Lacson, I have a footage dito po from DOJ, si Prosecutor General Ricardo Anthony Fadulon, no? Fadulon. So, may reaction siya tungkol sa report, committee report ng Blue Ribbon Committee. Let's watch and listen to this po, no? Para at least you will have also an idea how do itong DOJ is looking at the situation po. Looking at the situation. So, let's watch and listen to this po. Nandito. Yung draft committee report ng Senate Blue Ribbon Committee, there are names po na being recommended po na sampahan po. Doon po sa mga pangalan na lumabas, current, yung iba po alam na namin ay may na-filean na po. Pagka napirmahan na po yung final committee report, magagamit din po ba yun ng Department of Justice? Yes. Sa ngayon, hindi pa namin nakikita yung draft committee report ng Senate Blue Ribbon Committee. Gusto rin namin makita ito, hindi para sabihin na ito'y magiging basihan na pagsasampa ng kaso. Ito'y magiging basihan para mangalap ng ebidensya at titingnan kung ano bang katibayan ang mga naiharap. Ano ba yung mga leads? At best, it may be considered as leads that the department can follow and look into, and which we can refer to the NBI para tingnan nila kung sasabihin halimbawa sa committee report may ebidensya at ito yung ebidensya na nakikita namin patungkol dito sa mga tao na to, pwedeng sundan yon at maging basihan ng patuloy na pag-iimbestiga at pangangalap ng NBI ng ebidensya. So, sa ngayon, I think it would be premature to make any statement up until the time that we get hold of a copy of the official Senate Blue Ribbon Committee report. Alright, so yun po, narinig natin ang DOJ, si Prosecutor General Ricardo Anthony Fadulon. Yan po.
So yan po ang reaction nila. Now, my final video clip that I'm going to share with you for today po, Sunday, February 8 po, is about, doon pa rin po, si Senator Ping Lacson. And during an interview sa kanya po sa Bilyonaryo, no? Sa Bilyonaryo News interview sa kanya. And he was asked about itong storya-storya, ang kudeta po, no? Failed kudeta, dyan po sa Senate, no? Change of leadership. And of course, nandiyan na ang pangalan ni Senator Loren Legarda, no? Na ang mga istorya dyan po, she will be the first female Senate President po sa history ng Pilipinas. Ano ba talaga nangyari? Ano talaga nangyari po? And let's watch and listen to this video clip po. And then, kayo na bahala, no? Kayo na bahala po, ano mga opinion ninyo, or whatever you think po. Basta ako, nandito lang po, I will make sure that you will get all whatever details na mayroon ako po, I'm going to pass sa inyo po. So you will have a picture of what is happening dyan po sa bayan natin. Ha? Sa bayan natin. Ang bayan natin which we call the Philippines. Let's watch and listen. Let's watch and listen to this. Naniniwala si Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Ping Lacson na posibleng may kinalaman sa nabigong kudeta sa Senado ang report ng kanyang komite sa flood control scandal. Masakit daw mismo para sa kanya ang rekomendasyon ng BRC pero kailangan daw sundin ang ebidensya. Half joke, half serious. Ganito inilarawan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang plano umanong term sharing ni na Senate President Tito Soto at Senador Loren Legarda. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, ikinwento ni Lacson kung paano inoffer ni Soto ang liderato sa senadora. Noong Monday, when Senator Lawrence and Senate President Tito talked sa office nila, sa office niya, sinabi niya naman kay Senator Lawrence, alam mo, kung gusto mo talaga, na naglilipat ka pa sa minority, pwede naman natin pag-usapan sa majority. Magkakasama pa rin tayo. I'm open to that, sabi niya. Anyway, you can have that before your term ends or whatever. Una nang lumutang na may niluluto na namang coup sa Senado at si Legarda ang dapat itatalaga bilang SP. Tinawagan daw ni Lacson si Legarda noong linggo nang malaman niya ang issue mula sa isa sa mga kasamahan nila sa majority bloc. I was trying to call her. And then at around 8 o'clock, she called. Sabi niya, I came from the church, I heard mass. So sabi ko, ano ba talaga nangyayari? Sabi niya, it was being offered to me. He didn't want to name names, so I did not pursue. Pinayuhan daw ni Lacson si Legarda na kausapin si Soto. Sabi niya, don't worry, but I don't want to talk on the phone and nahihirapan ako. That was the exact word that she uttered. So sabi ko, kung gusto mo talaga, we cannot prevent you also. And it's your decision, and we'll respect your decision. But you have to talk to Tito. Sabi, yeah, talk to him tomorrow. Sabi niya, I'm just waiting for Big, and Big is still in Mindanao. Pero tila nabahala ang senador sa pahayag ni Legarda. Meron ako nararamdaman na parang hindi siya genuine doon sa sagot niya. Hindi categorical. Kaka-session kami ng Monday. Sabi niya, I'm waiting nga for me. Remember, they're 9 in the minority. So kung makaka-12 sila, number 13 Senator Loren, kailangan nila ng backup na one more para siguradong kung hindi makarating si Senator Bato for obvious reasons. So, secure pa rin yung technique nila. pero nanindigan si Lacson na intact ang mayorya. Siya rin daw ang nagsuggest na paupuin si Legarda bilang presiding officer ng Miyerkules para humupa ang tensyon. Ibinahagi rin ni Lacson ang kwento sa likod ng groupie nila na pinost ni Senador Kiko Pangilinan. We were gathered in the lounge and the usual tita-tit and then nag-groupie si Senator Kiko. Nagtatanong siya, anong hashtag nito? Ipopost ko. So almost simultaneously, we all shouted, power sharing.
Para kay Lacson, posibleng may kinalaman ang umugong na kudeta sa Blue Ribbon Committee report sa flood control scandal. Base sa partial report, pinakakasuhan ng komite sina Senador Cheese Escudero, Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Kasi pwede kang fit noong kabilang is, you see, hindi naman tayo kayang protektahan ng present leadership. That could also be a telling idea, so to speak, na para makakuha ng members. What if the same thing happens to you and you will not be protected by the Senate leadership, then, kaya namin gawin yan. Hinala rin ni Lacson may kinalaman din ang personal relationships sa pag-withdraw ng signatures ni na Senador Mig Zubiri, J.B. Ejercito at Sherwin Gatchalian. Para mismo sa committee chair, mahirap at masakit ang kanilang rekomendasyon bilang kapwa senador. Alright, ayun po, narinig natin na mayroon talaga, no? Mayroon talaga nangyari. Yan, attempt ang kudeta po, change of leadership dyan po sa Senado last week, no? Last week po. And as what si Senator Ping Lacson said, na usap-usap sila po, no? Not exactly the real meaning of term sharing, power sharing po, kagaya what happened during the time of Duterte. Mayroon na power sharing or term sharing po si Cayetano saka si Romualdez and Alvarez din po, time of Alvarez when he was the Speaker of the House Speaker of the House po, may power sharing po, no? So ganon yan po nangyari. So ang importante dyan po ngayon is that we will see what will happen tomorrow, no? Bukas po, ang dami po. We are expecting a lot of things to happen po, no? Mag-resume na silang Congress session sa Senado po. We will see whether bukas ang si Speaker Faustin D. III, no? Whether he will move ang ang impeachment na complaint ni Inday Sara Duterte, dalawa ito po, to the Justice Committee. And expected din po, may mga hakaka din by tomorrow, there will be another third impeachment complaint against Inday Sara Duterte. Yun ang isa po. And of course, ang Senado, we will see po, ang Senado, kung mayroon ba sabihin natin change of leadership, bukas po, bukas is another red letter day para sa atin. Para sa akin po, I put it red letter day po because I'll be very busy. Sabihin natin na monitoring po ang mga ongoing meetings, activities po dyan po sa Kongreso at saka sa Senado, so that once I will be able to get the mga detalles ng news po, I will make sure that itong mga kaibigan, kababayan, kapatid ko po dito sa Nick Talk, The Real Talk with Nico po, will be properly informed or immediately informed po. I might not be able to give you the breaking news, but definitely ang news that I'm going to share with you every day will be or will still be fresh news po. Fresh news. And siguro hanggang dito na lang ang programa natin for today, February 8. And today is Sunday. Let's hope for a better, prosperous, and problem-free week for all of us. Starting tomorrow. Starting tomorrow po. And ingat-ingat lang tayo because darating na po ang sabihin natin Valentine's Day. So prepare na kayo po, no? Mga regalo or any special surprise sa mga loved ones ninyo po, February 14. And after February 14, we are going to celebrate or welcome the Chinese New Year po, no? That is the year of the fire horse po. And sana lang po, this year of the fire horse po will be okay na okay para sa mga Pilipinos po. Sa ngayon, we're still experiencing turbulence, no? Ang journey natin dito po sa bagong taon natin, 2026. But anyway, sige lang po. Let's not lose hope.
Let's continue to fight. Let's continue, mga Filipinas. Huwag natin kalimutan ang mga kasalanan ng mga tao sa gobyerno po, no? Hindi naman lahat. Mga tao sa gobyerno, ibig sabihin po tao sa gobyerno, dyan po sa executive department, sa legislative department, no? Both the Congress and the Senate, ang mga politicians natin po, ang mga government officials natin po, no? At saka mga businessmen, especially mga contractors po. Kung sino man may kasalanan po, dapat magbayad kayo. Dapat magbayad kayo po kasi Filipinos are not for nothing, no? Nahirapan ang buhay namin po, no? We were being cheated by trillions of pesos sa taxpayers' money namin po. And we want that we will recover itong losses, no? Losses ng taong bayan, ang taxpayers' money natin po. And those may kasalanan, dapat lang po ikulong na yun sila po. Dapat they have to pay for the crime that they committed to their fellow countrymen po, mga Filipinos po. So with this, Seneca Fabian would like to say once again, thank you very much for making me a part of your day today. Ingat kayo. Enjoy your remaining hours weekend natin po. I'll see you tomorrow. Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all. Ingat, bye, and I love you all.